Yung kahit rebonded yung buhok mo pero wala kang naging problema sa split ends. Sa simula talaga napakahirap ang ganitong process pero kapag nakasanayan mo at nakikita mo maganda yung result ng buhok mo, magugustuhan mo rin. Nung una talaga, problema ko talaga yung mga split ends sa dulo ng buhok ko, lalo na rebonded ako. Hindi lang talaga ako sure kung hiyang to sa lahat. Pero ganito talaga ako mag-shampoo. Kumukuha ko ng shampoo, yes, Bremon yung gamit ko at dito ko lang talaga sinashampoohan sa anit ko. Hindi ako nagsashampoo doon sa dulong baba kasi feel ko talaga nagda-dry yung buhok ko. At yun isa yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng split ends yung buhok natin. Correct me if I'm wrong ha, pero ito talaga yung nakikita ko na magandang paraan para magkaroon ng healthy yung buhok natin. Bukod dun sa mga kinakain natin ha. Kapag nag-shampoo dapat sa anit lang. At kapag nagko-conditioner at meron pang add-on doon mismo sa buhok natin sa dulo. Tulad na lang sa akin, naglagay ako ng hair mask at dito lang talaga sa dulo ng buhok nilalagyan ko. Hindi ako naglalagay doon sa bandang anit ko para hindi masyadong oily yung buhok ko kapag natuyo. Itong mga product na ginagamit ko, ilang buwan ko na din tong gamit. Lalo yung Bremod shampoo and conditioner, isang taon na ako mahigit na gumagamit noon. Pero hindi ko talaga sila matigilan kasi maganda yung result sa buhok ko doon. Pero kahit anong shampoo naman or conditioner ang pwede nyo gamitin sa buhok. Doon lang talaga ako nasanay kasi doon lang din naghiyang yung buhok ko. Kapag nag-shampoo, much better na every other day lang ang pagsha-shampoo para hindi masyadong dry yung buhok natin. At conditioner naman ang dapat araw-araw. Banlawan lang to ng maigi na walang maiiwan na sa buhok. Huwag kuskusin na gamit yung kuko kundi yung daliri lamang para hindi magkaroon ng sugat yung anit nyo. Kapag naliligo ako, inuuna ko yung shampoo doon sa may anit. Sinusunod ko yung hair mask ko doon sa dulo ng aking buhok. Binabad ko lang ng ilang minuto at binalawan ko lang ng maigi. Tinanggal ko yung mga excess water at nilagyan ko na nitong conditioner. Pag nag-conditioner din ako, binababad ko din yan ng ilang minuto bago ko binabanlawan. Kapag hindi ka sanay na ganito yung ginagawa mo sa buhok mo, mahihirapan ka din talaga sa simula. Pero kapag nakikita mo na maganda naman yung result sa buhok mo, nako, magugustuhan mo rin to. Kapag nagbababad nga ako dito sa buhok ko, dito ko na ginagawa yung pagsabon at saka pag-toothbrush na rin para magkaroon ng oras yung pagbabad ko sa buhok ko. Pero kung madalian yung pagligo ko, hindi na ako nagsha-shampoo, diretso na ako nagko-conditioner. Or minsan, hair mask na lang yung ginagamit ko pero wala ng shampoo. Pagkatapos ko din kaya maligo nito, tinatanggal ko lang yung excess water at ayan, nilalagyan ko na siya ng tuwalya. Ito yung paborito kong tuwalya para sa buhok ko kasi ang bilis lang talaga niya makatuyo. Mas gusto ko pa rin kasi yung nakakatuyo ng buhok ko, yung natural lang niya, hindi yung binoblower. Doon mo kasi makikita yung result talaga ng buhok mo kung maganda ba siya o hindi. Medyo matagal-tagal dito matuyo yung buhok ko kasi medyo makapal din siya. At ito na yung result ng aking buhok. Napaka-shiny niya at bagsak siya talaga. Yun talaga yung pinoproblema ko dati talaga yung pagkakaroon ng split ends ng buhok ko. Pagkatapos ng ilang buwan na rebonded, pagtubo ng buhok ko, ando na yung split ends. Pero simula talaga ng ganito yung pag-process ko ng buhok ko at ito yung ginagamit ng mga product ko, nawawala talaga yung mga split ends ko. Kung meron man, hindi siya masyadong pansinin kasi napaka-healthy tignan ng buhok ko sa dulo.